ang marketing strategy ng isdang Maya-Maya at Imelda. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nakakalitong marketing strategy ng Imelda at Maya-Maya. Kung madalas kayong mamalengke kasama ang nanay, tatay, lola o kaya naman ay kayo mismo ang inuutusan bumili ng isda, malamang naranasan nyo na ang isa sa pinakamatinding plot twist sa wet market. Ang akala mo, uwi kang may dalang mamahaling Maya-Maya. Pagdating sa bahay, titingnan ng lola mo ang isda at sasabihing, "Anak, hindi yan Maya-Maya, Imelda yan." At bigla kang mapapaisip, sandali lang, isda ba ang binili ko o former First Lady? Curious? Tara, alamin! Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Tony and Boy. Salamat sa suggestion mo. And shoutout sa mga taga-Farmers Wet Market. Linawin muna natin ang pinakamahalagang tanong. Ang tunay na Maya-Maya ay isang uri ng snapper. Ang madalas na tinutukoy sa Pilipinas ay ang mangrove red snapper, na kilala sa matingkad nitong mapulang kulay, matibay na laman at banayad na lasa. Isdang dagat ito. Karaniwang nahuhuli sa karagatan at mataas ang presyo dahil paborito itong ihaw, ipaksiw, isinigang at gawing escabeche. Samantala, ang tinatawag na Imelda ay hindi snapper. Isa itong bighead carp. Freshwater fish ito na orihinal na nagmula sa silangang Asya at ipinakilala sa Pilipinas para sa aquaculture o pagpaparami ng isda sa palaisdaan. Kapag pinagtabi mo sila ng buo, mapapansin agad ang kaibahan. Ang Maya-Maya ay may mas proporsyonadong ulo, mapulang balat, at matipunong katawan. Ang Imelda naman ay may napakalaking ulo, mababang pwesto ng mga mata, at kulay pilak na may bahagyang batik-batik. Hindi rin pareho ang kanilang tirahan. Ang isa ay mula sa dagat. Ang isa ay mula sa lawa at palaisdaan. Hindi rin pareho ang kanilang presyo. Mas mahal ang tunay na Maya-Maya dahil mas limitado ang supply at mataas ang demand. Ang Imelda naman ay mas mabilis paramihin at mas madaling alagaan. Pero heto ang problema. Kapag hiniwa na ang isda at nawala na ang ulo, mas nagiging mahirap silang kilalanin ng ordinaryong mamimili. At dito nagsisimula ang pinakamalupit na magic trick ng ilang maparaan na tindero. Hindi ito salamangka. Hindi rin ito illusion. Marketing strategy ito. Pero bago natin pag-usapan ang estratehiyang iyan, sagutin muna natin ang mas nakakagulat na tanong. Bakit nga ba Imelda ang pangalan ng isang isda? Kung iniisip ninyong may nagpangalan lang nito dahil mahilig siyang manood ng history documentaries. Hindi pa yan ang buong kwento. Ayon sa mga ulat at kwento sa industriya ng pangingisda, ipinakilala ang bighead carp sa Pilipinas noong dekada 70 upang mapalakas ang produksyon ng isda sa mga palaisdaan at lawa. Dahil nangyari ito noong panahon ng Administrasyong Marcos, iniuugnay ng marami ang pagpasok at pagpapalaganap ng isdang ito kay dating First Lady Imelda Marcos. Unti-unti, dumikit ang palayaw. Hanggang sa mas nakilala pa minsan ang isda sa pangalang Imelda kaysa sa tunay nitong pangalang bighead carp. May isa pang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang bansag.
Una, malaki ang ulo ng isda. Pangalawa, malaki rin ang katawan nito kumpara sa ibang karaniwang isda sa palengke. At pangatlo, makintab ang kaliskis nito. Ang mga Pilipino ay likas na malikhain sa pagbibigay ng palayaw. Kapag may bagong bagay na pumasok sa kultura natin, hindi sapat na tawagin lang ito sa scientific name. Isipin ninyo kung gaano kahirap sabihin araw-araw ang Hypophthalmic nobilis. Kapag sinabi mo yan sa palengke, baka bigyan ka pa ng tindero ng libreng tubig dahil akala niya na bilaukan ka. Mas madaling tandaan ang Imelda. Ngayon, bakit nga ba may marketing strategy ang mga nagtitinda sa palengke sa isdang ito? Simple lang ang sagot. Mas kilala at mas mahal ang pangalang mahya-mahya. Kapag narinig ng mamimili ang salitang mahya-mahya, agad nilang naiisip ang espesyal na handaan at dekalidad na ulam. Samantala, ang Imelda o Bighead Carp ay mas affordable at hindi gaanong popular. Dito pumapasok ang diskarte ng ilang maparaan na tindero. Kapag inalis ang malaking ulo ng Bighead Carp at hiniwa ng maayos ang laman, mas nagiging mahirap para sa karaniwang mamimili na makilala ang tunay nitong uri. Sa pagtatapos ng ating discussion today, magkaibang isda ang mahya-mahya at Imelda. Ang mahya-mahya ay isang mangrove red snapper, isang isdang dagat na kilala sa mapulang kulay, masarap na laman at mas mataas na presyo. Ang Imelda naman ay bighead carp, isang freshwater fish na ipinakilala sa Pilipinas para sa aquaculture at mas madaling paramihin. Tinawag itong Imelda dahil sa mga kwentong iniuugnay ang pagpasok nito sa bansa noong panahon ni dating First Lady Imelda Marcos hanggang sa naging bahagi na ito ng makulay na kultura ng ating mga palengke. Kaya sa susunod na mamalengke kayo, tandaan ang aral natin ngayong araw. Hindi lahat ng pulang isda ay mahya-mahya at hindi lahat ng nakasulat sa karatula ay automatikong tama.